Magandang araw kaibigan. Alam mo, sa buhay natin madalas tayong magtanong, Lord, bakit ganito? Bakit ang bigat ng mga nangyayari sa akin? We all go through seasons na parang hindi natin maintindihan. Isipin nyo, ang isang sponge, yung panghugas ng plato sa bahay. Kapag nakapatong lang yan sa lababo, mukha siyang normal. Mukha siyang tuyo, maayos. Pero paano mo malalaman kung ano talaga ang nasa loob ng sponge na yon? Malalaman mo lang ang nasa loob kapag piniga mo na, kapag na-pressure na. Kung tubig ang nasa loob, ano lalabas? Siyempre, tubig ang lalabas. Hindi pwede maging buko juice. Tama ba? Kung sabon, sabon ang lalabas. Kung dumi o putik, yun din ang lalabas. Ganyan din tayo. We can all look good kapag Sunday morning. We can raise our hands, sing songs of praises, and say, Amen. Madaling magmukhang matapang kapag payapa ang dagat. Walang bagyo. Tama ba? Pero ang totoong test para makita kung sino tayo ay mangyayari kapag tayo ay piniga din, gaya ng sponge. Kapag dumating ang pressure sa trabaho, kapag may family crisis, kapag naubos ang savings, kapag dumating ang sakit, ay dyan lumalabas kung ano talaga ang laman ng puso natin. Napipiga tayo. Kaya nga napaka-timely ng series natin kasi pag-uusapan natin ng isang area kung saan kailangan din natin dito ng wisdom. Ano yon? Kailangan natin ng wisdom sa ating crisis. Ang pag-uusapan natin ngayon ay bahagi pa din ng series natin na Proverbs for Real Life. At ang title ay Wisdom in Crisis. Ano ba ibig sabihin ng Wisdom in Crisis? Wisdom in crisis means understanding that adversity is not an accident but a revelation. Ibig sabihin, ang wisdom ay yung maunawaan mo na ang krisis sa buhay ay hindi yung minalas ka lang, kundi nauunawaan mo na dito mo makikita kung ang iyong pananampalataya ba ay tunay o peke, malakas o mahina. Bakit? Kasi hindi masusukat ang iyong faith kapag komportable ang lahat sa buhay mo. Kundi, masusukat lamang ito kapag nagkakaroon ka na ng pressures at kung paano ka nagre-respond sa pressure na yon. Halimbawa, madaling magsabi ng God is my provider kapag bagong sweldo at may bonus pa. Pero pag may pressure na, paano kapag na-delay ang sweldo ng 2 linggo at may sakit pa anak mo? Doon masusukat ang faith mo. Magpapanik ka ba at mangungutang sa 5-6? O luluhod ka at magtitiwala na hindi ka pababayaan ni Lord? Kaya nga, tapusin mo ang mensahe na ito, kaibigan, kasi kapag naunawaan mo ang katotohanan sa pag-respond sa ating crisis, ay magbabago kung paano mo haharapin ang mga laban natin sa buhay. Hindi ka na matatakot sa bad news. Hindi ka na mag-worry sa future. Sa halip, matututo kang tumayo ng matatag, may peace at pagmamahal ng Diyos na siyang may hawak sa iyo kahit pa nga nayayanig ang iyong mundo. Magandang araw mga kawotji. Praise God at nagkita-kita na naman tayo. May good news ako, every Sunday 6 PM na po ang ating bagong upload simula ngayon sa halip ng Monday. Ginawa natin ito dahil napakaraming online mission groups na nagmi-meet ng Sunday at Monday morning ang gumagamit ng videos natin para sa kanilang discussion. So para mas maaga ninyong magamit, Sunday na tayo. Sa mga bago pa lang dito, ako po si Kuya Mike. Ang calling ko ay i-share ang salita ng Diyos sa paraang simple lang at madaling maintindihan. At kung hindi ka pa member ng isang online mission group, makinig ka kapatid. Kung gusto mong gumawa ng difference sa buhay ng iba, kung mahal mo ang Panginoon at gusto mong maging bahagi ng kanyang gawain na hanapin ang mga nawawala at gawin silang alagad, now is the time to join our mission group. Dito tutulungan ka naming makilala ang Panginoon ng mas malalim o intimately. I-equip ka namin sa paglilingkod sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita at pagdi-disciple. Kung ito ang tinitibok ng puso mo na sumunod sa panawagan ng Diyos sa atin, mag-type ka lang ng join sa comment section o kaya naman ay i-message nyo kami. So ano-ano ba ang wisdom na kailangan nating i-apply kung tayo ay dumadaan sa crisis? Una, assess your real strength. Pangalawa, look outward in disaster. At pangatlo,
reject willful ignorance. So una, pag-usapan natin anong wisdom ang i-apply natin kapag may krisis. Ang pag-aaralan natin hindi lang para sa ating krisis, kundi krisis din sa pangkalahatan. Number 1, assess your real strength. Tingnan mo kung meron ka ba talagang kalakasan o nanghihina ka na. Sabi sa Proverbs 24:10, kung manlupaypay ka sa araw ng kahirapan, maliit ang iyong kalakasan. Kaibigan, himayin natin ang verse na ito. Sa unang basa, parang napaka-harsh, di ba? Parang sinasabi, bumigay ka di mahina ka, parang pang-iinsulto. Pero kung titignan natin sa original Hebrew language, this is not an insult. It is a diagnosis. Ibig sabihin, meron siyang nilalantad. Ang salitang manlupaypay sa Hebrew ay rapa. Sa Tagalog naman, ang manlupaypay ay parang nawalan ng gana o manghina. Pero ang original Hebrew word na ginamit dito ay to sink, to let drop, o to let go. Imagine mo ito, na may hawak kang lubid. Nasa dulo ng lubid na yun ang hope mo, ang pamilya mo, o ang ministry mo. So, ang manlupaypay ay ang pagbitaw mo sa lubid. Dahil hindi mo na kaya ang paghila. Wala na yung hope. Wala na yung pag-asa. Binitawan mo na. Ito yung moment na sinasabi ng puso mo, ayoko na, suko na ako. Ang salitang kahirapan naman ay tsara. Ang ibig sabihin nito ay tightness o narrow place. Ito yung feeling na naiipit ka. Ang word naman na maliit ay char. Ang ibig sabihin nito ay narrow o limited. So ano ang sinasabi talaga ng verse? Ganito ang literal thought niya. Kung sa panahon na naiipit ka, tsara, ikaw ay bumibitaw. Ibig sabihin, ang strength mo ay makitid din. So, ano ang matututunan natin dito? Adversity does not make you weak. It reveals that you were weak. Imagine mo, ang isang tibag na walang label. Tingnan mo, mukhang simple, maliit, walang amoy. Hindi mo alam kung anong flavor. Kung green tea ba yan, chamomile ba yan o Earl Grey? Paano mo malalaman ang tunay na tapang at lasa niyan? Malalaman mo lang kapag nilubog mo na sa kumukulong tubig. And then yung lasa niya, maapektuhan yung tubig. And then, yung mainit na tubig na yan, alam mo kung ano yan? Yan yung crisis. Yan ang problema. Habang komportable ang buhay, lahat tayo mukhang mabait o mukhang malakas. Pero kapag nilubog ka na sa mainit na sitwasyon, kapag napasok ka na ng buhay, kung ano ang lasa na lumalabas sa bibig mo at sa gawa mo, yun ang totoong kulay mo. Ganon din tayo. Madaling magmukhang strong Christian kapag Sunday service. Nakataas yung kamay natin, praise the Lord, blessed ang feeling natin kasi maluwag pa yung sitwasyon. Wala pa yung pressure. Pero kapag dumating ang araw ng kahirapan, yung panggigipit sa'yo, naku, diyan ka pipigain. Kapag naubos ang savings mo, kapag nagloko ang asawa mo, kapag na-diagnose ka na may sakit, at kung sa moment na yon ay nanlupaypay ka, ibig sabihin, you let go of God, you became bitter, you lost hope. Sinasabi ng Bible, maliit ang kalakasan mo. Hindi para i-condemn ka, ha? Hindi sinulat ang Proverbs 24:10 para sisihin ka at sabihin, wala kang kwenta. No, this verse is a spiritual thermometer. Kapag nilalagnat ka, nagpapasalamat ka sa thermometer kasi nalaman mong may sakit ka. Kaya pwede mong gamutin. Tama ba? Ganon din ang krisis. Kung nararamdaman mong bumibigay ka ngayon, huwag ka ma-discourage. Sa halip, magpasalamat ka. Sabihin mo, Lord, salamat sa krisis na ito kasi kung hindi dahil dito, akala ko malakas ako. Yun pala, kailangan ko pa ng mas malalim na pagkakilala sa'yo at pagkapit sa'yo. Hindi ko malalaman na nalalayo na pala ako kung hindi dahil sa krisis na ito. Ang ibig sabihin, ang krisis ng buhay ang magkukumpara ng inaakala mong lakas sa totoong lakas na meron ka. At kung dahil sa krisis ay lumabas na mahina ka, huwag ka matakot kaibigan kasi ito yung good news. Ang Diyos na nag-reveal ng kahinaan mo, ang siya ring Diyos na magbibigay ng lakas sa iyo. Kaya kung nare-realize mo ngayon na, oo nga, Kuya Mike, maliit ang lakas ko, don't worry. You are in the perfect position for God's grace. Bakit? Kasi ang power at grace ng Diyos ay mas lalo mong nararanasan sa sandali na ikaw ay nanghihina. Alam niyo, noong 2010, may 33 na minero
ang natrap sa ilalim ng malalim na minahan sa Chile. Imagine mo, 700 meters deep. Grabe, no? Gaano ba kalalim ang 700 meters? Isipin mo yung pinakamataas na building sa Pilipinas, yung Grand Hyatt sa BGC o PBCom Tower ba yon sa Makati? Nasa 318 meters lang yon. So, para ma-imagine ang 700 meters, kumuha ka ng dalawang Grand Hyatt, tapos pagpatungin mo, tapos kulang pa yun. At ibaon mo sa ilalim ng lupa. Ganun sila kalalim. Walang signal, walang sikat ng araw, at libu-libong toneladang bato ang nasa ulunan nila. Nakaharang sa kanila. Imaginein mo yon. Kaibigan, madilim, mainit, at alam nilang limitado lang ang hangin at pagkain. Yun yung literal na araw ng kahirapan. Sa unang mga araw, nagkagulo sila, nagpanik, nag-away-away. Lumabas ang human nature. Lumabas yung takot at selfishness. Pero sa gitna ng kadiliman na yon, may isang tao na tumayo, si Jose Henriquez. Hindi siya ang foreman, hindi siya ang boss, pero siya ang may tunay na spiritual strength. Tinawag siyang El Pastor sa loob ng minahan. Habang ang iba ay nawawalan na ng pag-asa, ino-organize naman niya yung kanilang prayer meetings. 2 beses sa isang araw. Nagtuturo siya ng salita ng Diyos din. Sabi ng mga reports, dahil sa leadership at faith niya, nabago yung atmosphere doon mismo sa ilalim ng lupa. Yung kaguluhan ay napalitan ng worship. Noon na-rescue sila after 69 days. Grabe, no? Alam mo, suot nilang t-shirt, may nakasulat. Ang sabi doon, "Thank you, Lord." Alam mo, yung pressure ng kahirapan, naglantad ng 2 bagay. Yung iba, takot. Yung lumabas. Yung iba, panghihina. Pero si Enriquez, iba ang lumabas. Kalakasan na nanggagaling sa Diyos. Ang lakas niya ay hindi maliit kasi malaki ang Diyos na meron siya. Kuya Mike, hinang-hina na talaga ako. May pag-asa pa ba? Yes, kaibigan. Ang Proverbs 24:10 ay diagnostic tool lang ng Diyos. Hindi pang condemnation sa'yo. Kaya may pag-asa ka. Hindi sinasabi ni Lord na mahina ka, wala kang kwenta, wala ka ng pag-asa. No, sinasabi niya, anak, tingnan mo, mahina ka pa sa area na yan. Gusto ko maintindihan mo. Gusto kitang palakasin. Kaya lapit ka lang sa akin at magtiwala ka. Kaibigan, alalahanin mo ito. Kahit ang pinakamatitinding lingkod ng Diyos, dumadaan sa moment na parang bibigay din sila. Hindi ka nag-iisa. Hindi tayo nag-iisa. Tingnan mo si Elijah sa Bible. Grabe yung lalaking ito. Sa Mount Carmel, nagpababa siya ng apoy mula sa langit. Tinalo niya ang 450 prophets ni Baal. Kung ang pag-uusapan lang ay giant faith, naku, merong giant faith itong si Elijah. Pero, kinabukasan, nung binantaan siya ni Queen Jezebel na papatayin, ano nangyari? Tumakbo siya. Nagtago siya sa ilalim ng puno at nanalangin. Lord, take my life. Pagod na ako. Ayoko na. Isipin mo yun. Ang taong tumalo sa isang buong army, tinalo lang ng isang simpleng pagbabanta. Bakit? Kasi kahit malakas ang pananampalataya mo, kapag inalis mo ang focus mo sa Diyos, ay manghihina ka. Kapag merong pressure, kapag araw ng kahirapan, yun yung sinasabi sa talata, araw ng kahirapan, ay hindi lang lalabas kung mahina ka, kundi lalabas kung saan ka talaga nakatingin. Kaya ka mahina. Pero ito yung pinakamaganda sa kwento ni Elijah. Nung nanghina siya, hindi siya pinarusahan ni Lord. Hindi siya sinigawan, Elijah, ano ba yan? Nagpababa palang ako ng apoy sa harap nyo, tapos ngayon natatakot ka na agad. Hindi ganon. Kundi nung siya ay nanghina, alam mo, ang ginawa ng Diyos, pinakain siya, pinatulog siya. Sabi sa 1 Kings 19, 5-6, nahiga siya at nakatulog. Maya-maya kinalabit siya ng isang anghel at ang sabi, bumangon ka at kumain. Kumain siya at uminom at muling natulog. Grabe! God allowed him to rest. At pagkatapos nun, kinausap siya ni Lord. Hindi sa kulog, hindi sa lindol, kundi kinausap siya ng mahinahon. Sabi sa verse 12, narinig niya ang isang banayad na tinig. Grabe! Ganyan ka-gracious ang Diyos natin kapag nanghihina ang mga anak niya. Hindi niya sinisigawan. Hindi niya sinisisi. Ang sinasabi niya lang, anak, pahinga ka, and then, balik ka sa akin, mag-usap tayo. Kapatid,
Baka nandito ka ngayon. At ang feeling mo, Kuya Mike, nanghina ako. Bumigay ako nung nakasakit ako. Nawalan ako ng gana mag-church. Nung nawalan ako ng trabaho, lumayo ako sa Diyos. I failed the test, Lord. Kaibigan, alalahanin mo ito. Ang panghihina ay hindi ang katapusan, kundi ito ay isang indicator lang na kailangan mo nang lumapit sa Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Tanda mo ito, minsan kailangan nating makita kung gaano tayo kahina para ma-realize natin na kailangan pala natin ng Savior. Kailangan natin ng isang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Kaibigan, kung pipigain ka ng Diyos ngayon, anong lalabas? Kung mawala ang trabaho mo bukas, lalabas ba ang worship o ang worry? Kung may manira sa pangalan mo sa office, lalabas ba ang grace o ang paghihigante? Kaibigan, ito ang application at hamon ko sa iyo. Treat your crisis as a spiritual x-ray. Kapag na-fracture ang buto mo, kailangan mo ng x-ray para makita kung saan yung naputol. Hindi mo pwedeng gamutin ang hindi mo nakikita. Tama ba? Yung financial problem, yung marital conflict, yung medical diagnosis na kinatatakutan mo o yung toxic na boss na nagpapahirap sa araw-araw mo, yan ang x-ray ni Lord. Yung anak mong matigas ang ulo na gabi-gabi mong iniiyakan o yung pressure sa school na parang hindi mo na kaya, yan ang x-ray ni Lord. Yung paulit-ulit na anxiety attack o yung matinding lungkot na nararamdaman mo pag uwi mo sa bahay, yan ang x-ray ni Lord. Yung visa na hindi ma-approve o yung prayer na ilang taon mo nang hinihintay na parang walang sagot, yan ang x-ray ni Lord. Huwag mo sayangin ang krisis na kakareklamo. Tanungin mo ang sarili mo, Lord, bakit sobra akong natatakot? Does this mean I trust my savings more than you? Lord, bakit ako nagagalit agad? Does this mean I value my reputation more than my character? Kaibigan, use the pain to diagnose your heart. Bakit? Kasi gusto kang i-rebuild ng Diyos. Gusto kanyang buuin ulit. Gusto niya palitan yung maliit na kalakasan mo ng kanyang infinite strength. Tandaan mo ito, hindi naghahanap ang Diyos ng magagarang sisidlan o silver vessels. Ang hinahanap niya ay yung yielded vessels. Sila ang mga pusong handang magpasakop sa Kanya. Now, sino ba itong mga golden vessels o silver vessels? Ito yung mga tao na sa tingin natin ay perfect package. Sila yung kapag nag-pray, ang ganda ng mga words, parang tula. Kabisado nila ang Bible from Genesis to Revelation. Sila yung successful at influential. Yung malalaki mag-tights, yung mga successful businessman na laging nakapost sa Facebook na #blessed, yung mga sikat na influencers na perfect ang family picture nila, sila yung talented, yung pinakamagaling kumanta sa worship team, yung pinakamagaling tumugtog. Ang problema minsan, alam mo, dito sa mga golden vessel, hindi lahat ang problema ay takot madumihan. Kapag inassign mo, kapatid, pwedeng ikaw muna ang mag-ayos ng silya o ikaw muna ang dumalaw sa member natin na may sakit. Sasabihin nila, alam mo, busy ako pastor pang stage lang ako. Hindi ako pwede sa pag-aayos ng upuan. Grabe, para sa kanila, masyado silang mahalaga para gamitin sa maruming trabaho. Pero ang yielded vessel, ito yung baso na yari sa putik o plastic lang. Baka ito yung member na hindi ganun kagaling magsalita. Baka ito yung dating addict na nagbago. Baka ito yung nanay na simple lang. Pero kapag sinabi ng Diyos, anak, kailangan ko nang magpapainom ng tubig sa uhaw. Kailangan ko ng leader na gagawa ng alagad. Ang sagot niya, Lord, narito po ako, gamitin niyo po ako. Kaya kaibigan, okay lang aminin na mahina ka. Kasi sabi mismo ni Pablo, 2 Corinthians 12:10, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Bakit? Kasi kapag ubos ka na, kapag mahina ka, dun pa lang pwedeng pumasok ang buong kalakasan ng Diyos. Kapag inaamin mo sa sarili mo na hindi mo kaya, dun pala makakakilos ang Diyos sa buhay mo. Pero kapag nagmamatigas ka at sinasabi mo, Lord, kaya ko to ang galing ko Kaibigan, hindi makakakilos ang Diyos sa iyo. Kaya kapag may pressure, alam mo, lalabas, hindi ka talaga malakas. Kasi hindi makakilos ang Diyos sa iyo Kaya nga, assess your real strength. Hindi ka mahina, kundi malakas ka
kung hinahayaan mo na ang Diyos ang magpalakas sa iyo. So, ano-ano ba ang wisdom na kailangan nating i-apply kung tayo ay dumadaan sa krisis? O kung nakakita tayo ng mga tao na dumadaan sa krisis. Una, assess your real strength. Pangalawa, look outward in disaster. So, ano ibig sabihin nun? Look outward in disaster. Sa gitna ng paparating na kapahamakan o krisis, ay tumingin ka sa iba at iligtas mo sila. Kung na-assess mo na ang strength mo at alam mong hawak ka ng Panginoong Hesus, anong susunod? Alam mo, sabi ng culture natin, kapag may krisis, save yourself first. Kanya-kanya na tayo. Matira ang matibay. Pero, iba ang wisdom ng Diyos. Likas sa tao ang maging makasarili, pero ang wisdom ng Diyos, nilalabanan nito ang pagiging makasarili. Tuloy natin sa Proverbs 24:11-12. Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan. Pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Wow, anong inuutos sa atin para sa mga taong napapahamak? Sabi dyan, iligtas mo at pigilan mo sila. Kaibigan, this is not a suggestion. This is a command. Sa Hebrew, ang ginamit na salita para sa rescue ay natsal. Ang literal na ibig sabihin nito ay to snatch away o to pluck out. Hindi ito yung tipong kakawayan mo lang sila, sasabihin, uy, ingat kayo ha. Naku, may banging dyan sa nilalakaran nyo. No, ang picture dito ay parang isang tao na nasusunog na bahay. Hindi mo siya bubulungan lang. Kung hindi, hahablutin mo siya. Merong force. It implies aggressive compassion. Sa sobrang awa mo sa kanya, hahablutin mo siya ng puwersahan para makaligtas siya sa kapahamakan. Kaibigan, yun yung ibig sabihin ng verse. Kung minsan, kailangan mong hatakin ang tao kahit ayaw nila. Kahit nagpupumiglas sila. Bakit ba sila nagpupumiglas? Dahil hindi naman nila alam na pupunta na sila sa kamatayan. Kaya kailangan nating kumilos. Kailangan nating hablutin sila. Kaibigan, alalahanin mo ito. Ang wisdom ay hindi nananahimik, kundi gumagawa siya ng paraan para magligtas ng iba. Bakit? Kasi ang sabi sa talata, ay natitisod sila patungo sa katayan. Sa English, staggering towards slaughter. Bakit sila natitisod? Ibig sabihin, hindi sila kasi stable. Pwedeng lasing na lasing sila sa kasalanan. Kaya hindi nila makita ang daan. Pwedeng bulag sila sa katotohanan. Pwedeng mahina na sila dahil sa bigat ng problema. Kaya sumusuray-suray na sila. Kaibigan, ito yung matinding revelation. They cannot save themselves. Kaya nga ang utos sa iyo at sa akin ay pigilan sila. Kaya nga, huwag ka maniwala sa idea ng private Christianity. Hindi pwedeng me and Jesus lang okay na kami. No, mali, kaibigan. Kasi kung may nakikita kang natitisod, kaibigan na nalululong sa bisyo, kamag-anak na sinisira ang pamilya, o kakilala na walang Diyos, at wala kang ginawa para pigilan o hablutin sila, then nagiging kabahagi ka o kasapakat pa sa kanilang pagbagsak. Ang katayan sa talata ay pwedeng physical death, pero sa panahon natin, ito ay spiritual death. Hell is a slaughterhouse. Sin is a slaughterhouse. At tayo ang inuutusan ni Lord na humarang sa daan at sabihin, kapatid, wag dyan, may ibang daan. Katayan yan slaughterhouse yan. So ang tanong ng verse na ito, are you a spectator watching them fall or are you a rescuer holding them back? Alam mo, may sakit ang generation natin ngayon. Tawagin natin itong the bystander effect. Nakita na ba kayo ng video sa social media kung saan may binubugbog o may naaksidente? Anong ginagawa ng mga tao sa paligid? Tumutulong ba sila? Hindi, di ba? Nakatutok yung mga cellphone nila, nagbibideo pang content sa social media. Gusto lang nilang mag-viral. They capture the content but they miss the compassion. Parang yung kwento sa Bible, yung Good Samaritan. Dumaan yung pari at levita. Nakita nila yung duguan sa daan. Alam nila yung theology, pero umiwas sila. Bakit? Kasi abala, kasi busy, kasi delikado. Self-preservation ang tawag doon. Pero yung Samaritan, huminto. Hindi niya inisip na maabala siya, madudumihan, magagastusan. Pero huminto siya at tumulong.
Kuya Mike, delikado naman kasi mahirap basta-basta tumutulong. Yes, mahirap. Di ko sinabing madali. Pero tandaan mo ito, helping others in a crisis will cost you. It might cost your money, your comfort, or even your safety. But that is the cost of discipleship. Kung follower ka ng Panginoong Hesus, yun yung cost of being a disciple. Sabi nga ni Dietrich Bonhoeffer, isang pastor na namatay dahil tinulungan niyang iligtas ang mga Hudyo noong World War II. Tingnan mo, sabi niya, when Christ calls a man, He bids him come and die. Grabe, no? Kung ikaw ay magiging takasunod ng Panginoon, kailangan mo mamatay talaga. Expect mong mamatay sa sarili mo. Ang ibig sabihin, hindi ka mag-iisip na, anak ko, very risky ito, ayoko na lang, wag na. Hindi, kasi patay ka na eh. Kaya susunod ka sa Panginoong Hesus. May kwento ako sa'yo. Totoong nangyari ito noong September 11, 2001. Nung binangga ng eroplano ang South Tower ng World Trade Center. Imagine, yung panic, yung usok, apoy, debris, ang lahat ay bumababa para makasurvive. Pero sa 78th floor, may isang lalaki na nakita ng mga survivors. Nakatakip ang mukha niya ng isang red bandana. Ang pangalan niya ay Welles Crowther. Isa siyang equities trader. 24 years old, bata pa siya. Pwede siyang tumakbo pababa agad para iligtas ang sarili niya. Pero hindi niya ginawa. Sa gitna ng usok, nakita niya isang grupo ng mga tao na gumigiray-giray, nalilito, sugatan. Sumigaw siya, nakita ko na yung hagdan pababa, sunod kayo sa akin. Binuhat niya ang isang sugatang babae sa balikat niya at dinala sila sa pababa sa safe zone sa 61st floor. Pagkatapos niya maetid sila, ano ginawa niya? Umalis na ba siya? No. Umakyat ulit siya. Bumalik siya sa nasusunog na 78th floor. Nag-rescue pa siya ng mas marami. Paulit-ulit, sabi sa reports, at least nakapagligtas siya ng 12 tao. At nung nag-collapse na ng tuluyan ang tower, namatay si Welles Crowther na nagliligtas pa din ng iba. Kaibigan, yun ang Proverbs 24:11. Pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Kaibigan, tanongin mo ito sa sarili. Hindi naman siguro tayo nasa World Trade Center. Pero may mga tao sa paligid mo ngayon na natitisod patungo sa katayan. Sino sila? Yung kaibigan mong depressed at nagpapahiwatig na ayaw na niyang mabuhay. Yung katrabaho mong nalulunod sa utang o bisyo na sumisira sa pamilya niya. Yung kaklase mong hindi kakilala si Lord at papunta sa eternal separation from God. Ang tanong, are you the bystander na nanonood lang? O ikaw yung priest na umiiwas? Or are you willing to wear the red bandana of the Lord Jesus and say, I know the way out, follow me. Bakit tayo dapat tumulong? Bakit tayo dapat mag-rescue? Dahil noong tayo ang natitisod patungo sa katayan, noong tayo ang papunta sa impyerno dahil sa kasalanan natin, ang Panginoong Hesus ay hindi na natili sa langit. Nagkatawang tao siya. Bumaba siya dito sa magulo at maduming mundo natin. At hindi siya basta nag-take lang ng risk. No, hindi siya nag-take ng risk. Alam niya, yung kasasapitan niya, ibinigay niya ang buong buhay niya ng buong buo. Doon sa krus, niligtas niya tayo mula sa kamatayan at dagat-dagatang apoy. Kaya kung na-experience mo ang rescue ng Panginoong Hesus, ay imposibleng hindi ka kumilos para sa ibang tao. Kaibigan, tandaan mo ito. Active compassion is the heartbeat of a rescued soul. Kaya nga, ito yung challenge ko sa iyo, kaibigan. Who is God calling you to rescue today? Huwag ka tumingin sa malayo. Start with the person next to you. Magsimula ka sa pamilya mo. So, ang tanong, paano natin ito practically i-apply? Sabi sa Galatians 6:2, dalhin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa at sa gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Una, identify the staggering before you sleep tonight. Ask God, Lord, sino sa circle ko ang hirap na? Sino ang mga taong natitisod patungo sa katayan? Ilista mo ang mga pangalan nila at ipanalangin mo sila. Ipakita mo ang pagmamahal mo sa kanila and then bahaginan mo sila ng kaligtasan. Pangalawa, move from sympathy to action. Huwag ka lang basta mag-react ng sad face sa social media. Kundi puntahan mo, invite them for a coffee at tanungin mo, kumusta ka talaga?
Kaibigan, paano ako makakatulong sa iyo? Pangatlo, offer the ultimate rescue. Kung may kakilala kang wala pa sa Panginoon, ay ipanalangin mo sila na magkaroon ka ng pagkakataon na magbahagi ng gospel. Sabihin mo, kapatid, may pag-asa pa. Let me introduce you to Him. Gusto kita ipakilala sa Panginoong Yesus. Kaibigan, we are living in urgent times. Bakit? People are dying physically, emotionally, and spiritually. Huwag ka maging bystander lang sa mga krisis ng mga taong nakapaligid sa iyo. Rescue them. Hold them back because God is watching and He wants to use you to save a life today. So, ano-ano ba ang wisdom na kailangan nating i-apply kung tayo ay dumadaan sa krisis o nakakakita tayo ng krisis para sa ibang tao? Una, assess your real strength. Pangalawa, look outward in disaster. At pangatlo, reject willful ignorance. Ano ba ibig sabihin ng willful ignorance? Willful ignorance is the deliberate choice to remain unaware to avoid responsibility. Ito yung pinipili mong magbulag-bulagan kasi ayaw mong ma-hassle. It is saying, I don't know, when deep inside, you simply don't want to know. Kaibigan, ikaw ba ay nagda-drive? Minsan, habang nagmamaneho ka, may naririnig kang lagutok sa ilalim ng sasakyan mo. No? Tok, tok, tok. Mga ganon. Alam mo may sira, alam mo kailangang ipagawa. Pero dahil wala kang budget o nagmamadali ka o busy ka o kahit ano pa yung ginagawa mo, nilalakasan mo yung radyo para di mo marinig yung tunog. Now, naiisip mo tuloy, wala na yung tunog. Okay na. Kaya lang, ito yung problema. Nawala ba yung sira? Hindi. Tinakpan mo lang. You choose to be ignorant of the problem para hindi mo harapin yung gastos. Ganyan na ganyan ang willful ignorance sa spiritual life. Nakikita nating may problema, may nangangailangan, pero nilalakasan natin ang volume ng kabisihan natin para hindi natin marinig yung pag-iyak ng mga taong nasa paligid natin. Tuloy natin ang susunod na talata, Proverbs 24:12. Kung iyong sinasabi, narito, hindi namin ito nalalaman. Hindi ba niya alam ang sa mga puso'y tumitimbang? At siyang nagbabantay sa iyong kaluluwa, hindi ba niya nalalaman? At ang bawat tao ayon sa gawa niya, ay di ba niya gagantihan? Wow! Ang ganda ng talata na ito kasi may tatlo tayong matututunan sa kanya. Kung may mga krisis sa atin at sa ibang tao. Una, yung palusot. Sabi sa verse, kung iyong sinasabi, narito, hindi namin ito nalalaman. Alam niyo sa culture natin, at kahit sa Hebrew culture noon, ito yung classic na depensa. Ang tawag dito sa English ay plausible deniability. Ito yung linyahan na, Lord, di ko tinutulungan yung kapitbahay ko kasi di ko naman alam na wala na silang makain eh. Hindi ko naman alam na may krisis silang pinagdadaanan. Malay ko ba? Pero alam mo, kung magiging totoo lang tayo, madalas, kaya hindi natin alam ay dahil ayaw nating alamin. Kasi alam natin na kapag nagtanong tayo, kapag inalam natin ang totoo, ay oobligahin tayo ng konsensya nating tumulong. Tama ba? Kaya yung strategy natin para safe, don't ask, don't tell. Magbulag-bulagan na lang. Pangalawa, na matutunan natin sa talata ay yung picture ng isang timbangan. Sabi diyan, hindi ba niya alam ang sa mga puso'y tumitimbang? Dito nagiging seryoso yung usapan. Ang salitang ginamit para sa tumitimbang ay galing sa Hebrew word na takan. Ang imahe nito ay isang scale o timbangan. Ano ibig sabihin nito? Kaibigan, hindi lang basta nakikita ng Diyos ang ginagawa mo, kundi tinitimbang niya ang bigat ng motibo mo. Hindi niya nakikita ang ginagawa mo lang, kundi tinitimbang niya kung bakit mo ginagawa ang ginagawa mo. Imagine mo ito. Sa isang side ng timbangan, ilalagay mo yung excuse mo. Lord, busy lang talaga ako kaya di ko napansin. Yan. Pero sa kabilang side ng timbangan, ilalagay ni Lord yung puso mo. At dahil tinitimbang niya ang puso, alam niya kung ang totoo mong motibo ay selfishness. Alam niya kung ang totoo mong motibo ay takot. Kaya hindi ka kumikilos. Kaibigan, yung sinabi mo ay mahalaga sa Diyos, pero mas mahalaga sa Kanya ang laman ng puso mo. So, ang ibig sabihin, kahit anong ganda at lalim ng mga panalangin at sinasabi natin sa Diyos, ay ang bottom line pa din ay hindi natin siya mabobola. Tama ba? Pangatlong matututunan natin sa talata ay yung principle ng CCTV.
Bakit may CCTV dyan? Tingnan mo, sabi sa talata, at siyang nagbabantay sa iyong kaluluwa. Hindi ba niya nalalaman? Wow! Ang description dito kay Lord ay nagbabantay o keeper. Ibig sabihin, siya ang nagpe-preserve ng buhay mo. Siya ang may hawak ng hininga mo bawat segundo. Isipin mo ito, kung siya ang may hawak ng buhay mo, sa tingin mo ba may matatago ka sa kanya? Kung alam niyang kung kailan ka hihinga at kailan titibok ang puso mo, alam din niya kung kailan ka nagsisinungaling sa sarili mo. God is the ultimate witness. Siya ang CCTV na may X-ray vision. Kaya ano yung point nito para sa atin? Mga kapatid, ang verse na ito ay babala at paalala. Hindi natin pwedeng sabihin sa Diyos na hindi natin alam. Bakit? Kasi alam niya kung nagpapalusot lang tayo. Alam niya kung ano ang laman ng puso natin. Ang ignorance ay hindi valid excuse kung ang totoo ay indifference o kawalan lang ng pakialam ang kondisyon ng puso natin. Kaya kaibigan, iwasan natin ito. Kasi sabi sa dulo ng talata ay, di ba niya gagantihan? Kaibigan, there is accountability. Ang hindi pagtulong sa kapwa, kapag kaya naman nating tumulong, ay hindi lang basta sayang na opportunity. No, sa mata ng Diyos, na tumitimbang ng puso, ito ay may pananagutan. Kaya ang hamon ko sa iyo, stop making excuses and start taking responsibility. Bakit? Dahil kilala ka ng Diyos, higit pa sa pagkakilala mo sa sarili mo. Sabi ni Jamieson Fawcett Brown, dun sa commentary, neglect of known duty is sin. At sabi naman sa James 4:17, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Grabe, no? Mabigat ito. Kasi akala natin ang kasalanan lang ay yung paggawa ng masama, pagnanakaw, pagsisinungaling. Pero dito tinuturo na kasalanan din ang hindi paggawa ng mabuti kapag alam mo, kaya mo naman at alam mo na yun yung mabuting gawin. Tingnan natin ang buhay ni Jonah. Classic example ito ng willful ignorance. Sinabi ni Lord, Jonah, pumunta ka sa Nineveh, i-rescue mo sila sa judgment. Alam ni Jonah ang instruction, malinaw. Pero anong ginawa niya? Sumakay siya sa barko papuntang Tarshish, the opposite direction. So anong ginagawa ni Jonah? He was trying to escape responsibility by escaping awareness. Ang logic niya, kung hindi ko nakikita ang Nineveh, hindi ko sila problema. Hindi pwedeng sabihin ni Lord sa akin na, alam mo naman kailangan nila ako para sa kaligtasan nila. Hindi pwedeng sabihin sa akin yan kasi wala naman ako doon. Hindi ko naman sila nakikita. No, hindi totoo yan. Tinitimbang tayo ng Diyos at tatandaan natin yung CCTV principle. Wala tayong matatago sa Kanya. Meron siyang X-ray vision. So, ano nangyari kay Jonah? Nagpadala ng bagyo ang Diyos. Kaibigan, you cannot execute a geographical escape from a spiritual mandate. Hindi mo matatakasan ng utos ng Diyos sa pamamagitan ng paglipat ng location o pagpapaka-busy. Kahit magtakip ka ng tenga, kahit magtago ka sa malayong probinsya o kahit lunurin mo pa sarili mo sa trabaho, naririnig ng Diyos ang tibok ng puso mo. Kaibigan, baka may Nineveh ka ngayon. Baka may pinapagawa si Lord na pilit mong tinatakbuhan. Ano yun? Baka yung kapitbahay mong walang makain. Alam mo naman. Pero ginagawa mo, umiiwas ka ng tingin. Pag lumalabas ka, sinasarado mo agad ang gate para hindi ka nila lapitan. Baka yung office mate mo, alam mong ginagawa ng injustice. Binubuli o dinadaya sa sweldo. Alam mo, dapat kang magsalita pero tahimik ka lang. Bakit? Kasi ayaw mong madamay. Sabi mo, safe na ako dito. Bahala na sila. Baka yung kamag-anak mong matagal mo ng kaaway. Sinasabi ng Holy Spirit sa'yo, anak, magpatawad ka na. Ikaw na ang maunang mag-message. Pero anong ginagawa mo? Tumakbo ka pa Tarshish. Binlock mo sa Facebook at hindi ka umuwi nung reunion para hindi mo siya makita. Baka yung kaibigan mong wasak na ang buhay. Araw-araw nagpo-post ng lungkot sa social media. Alam mong kailangan niya ang Panginoong Yesus, pero tikom yung bibig mo. Hinayaan mo lang siyang staggering toward slaughter, papunta doon sa katayan. Kasi natatakot ka masabihan na, KJ ka naman o banal-banalan ka naman o baka naman yung calling ni Lord sa buhay mo
Matagal ka nang kinakatok ni Lord na mag-serve, na gamitin yung talent mo para sa Kanya. Pero ang dami mong dahilan. Lord, busy ako. Lord, wala akong time. Ang totoo, ayaw mo lang maabala ang komportable mong buhay. Mga kapatid, yan ang mga Nineve natin. At hanggat tumatakbo ka, hindi titigil ang bagyo sa loob ng puso mo. Stop running. Go to your Nineveh. Sabi ni Martin Luther King Jr., in the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends. Kaibigan, ang pananahimik kapag may alam ka ay isang uri ng kasalanan. Isipin nyo yung kwento ng Panginoong Hesus tungkol sa rich man and Lazarus. Sa Luke chapter 16, yung mayaman, hindi naman niya sinipa si Lazarus, hindi niya pinabugbog. Anong kasalanan niya? Nilagpasan lang niya. Araw-araw nakikita niya si Lazarus sa gate na puno na sugat. Pero wala lang sa kanya. He became numb. He chose not to see. At nung namatay sila, anong nangyari? Si Lazarus sa piling ni Abraham, ang mayaman sa pagdurusa. Doon sa place of torment. Nakakatakot isipin. The rich man went to hell not because of what he did, but because of what he didn't do. Now, gusto kong linawin ito mga kapatid. Hindi ko sinasabi na kapag hindi ka tutulong sa kapwa ay mapupunta ka na sa hell. Hindi ganon. Malinaw sa Bible, sa Ephesians 2:8-10 na tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesus at hindi dahil sa ating mga ginawa. Ligtas tayo by grace through faith alone. Pero makinig kayo, kapag tayo ay ligtas na, saka pa lang natin magagawang gumawa ng tunay na kabutihan. Bakit? Kasi nasa iyo na ang banal na spirito na magbibigay ng kakayahan at pusong gumawa ng mabuti. Ang mabuting gawa ay ebidensya na ligtas ka na. Hindi yun bayad para ka maligtas. At ito ang wala sa buhay nung mayaman. Ang kawalan niya ng gawa ay patunay na wala siyang relasyon sa Diyos. In fact, tingnan natin, yung mga hindi niya ginawa na naging dahilan at ebidensya ng kanyang pagpunta sa hell. Hindi siya nagbahagi ng yaman kahit sobra-sobra na siya. Araw-araw siyang may pesta. Araw-araw siyang busog. Samantalang si Lazarus nag-aabang lang ng mumo na nahuhulog sa mesa. Hindi siya nag-abot ng tulong medikal. Si Lazarus ay puno ng sugat. Imagine niyo yun. Nagnanaknak yung balat niya. Ang sabi sa Bible, aso pa nga yung lumalapit para dilaan yung sugat niya. Yung mayaman, ni hindi nag-abot ng tubig, panghugas o langis para sa sugat. He had the means to heal, but he chose not to care. At pangatlo, higit sa lahat, ito yung pinaka-importante, hindi niya ginawa. Hindi niya hinanap ang Diyos sa kanyang salita. Nandyan ang law and the prophets, ang Biblia nila noon. Nandyan ang mga turo ni Moses. Pero anong ginawa niya? Inignore lang niya ito na parang wala. Paano natin nalaman? Kasi nung nasa hell na siya, nagmakaawa siya kay Abraham. Sabi niya, Amang Abraham, suguin mo si Lazarus sa mga kapatid ko para balaan sila. Pero ano ang sagot? Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga kasulatan ni Moises at ng mga propeta. Yun ang kanilang pakinggan. Sabi ng rich man, hindi po, pero kung may patay na mabubuhay at pupunta sa kanila, maniniwala sila. Pero tingnan mo, ang sagot, kung ayaw nilang pakinggan sina Moses at ang mga propeta, hindi rin sila maniniwala kahit may muling mabuhay mula sa mga patay. Nakikita nyo ba, kaibigan? Ignorance of the word is fatal. Akala niya, okay lang baliwalain ang salita ng Diyos habang buhay pa. Pero huli na ang lahat. Nung na-realize niya, the Word of God was enough warning. Sapat na yun. Di na kailangan ng miracle. Ang kailangan lang natin, basahin, makinig, at maniwala, manampalataya. Pero yung mayaman, he chose not to listen. Kaya kapatid, huwag mo hintayin na may milagro pa o may lindol pa bago ka makinig. Nandyan ang Bible sa bahay mo. Nandito yung mga mensahe na mapapanood mo. Don't ignore the word. Kasi kung ang salita ng Diyos ay binabaliwala mo ngayon, kahit bumaba pa ang anghel sa harap mo, hindi yan uubra sa tigas ng puso natin. Kaibigan, nung tayo ang nasa sitwasyon ng kaawa-awa, nung tayo ay ignorant at lugmok sa kasalanan, God did not choose willful ignorance. Hindi siya nagtakip ng tenga sa napipintong kapahamakan natin. Alam ng Panginoong Hesus kung gaano kasakit
ang magiging kabayaran doon sa nagliliyab na asupre. At dahil dito, nagmalasakit siya. Alam niya na masakit ang gagawin niyang pagbabayad sa ating kasalanan sa krus, pero pinili niya pa rin gawin ito dahil mahal niya tayo. Dahil hindi nag-ignore ang Panginoong Hesus sa atin, ay magsimula din tayong tumingin sa krisis ng iba. Let us be a church that sees. Let us be a church that feels. Let us be a church that acts. Reject ignorance. Embrace compassion. Dahil sa dulo, ang tanong ni Lord ay hindi ano yung alam mo, kundi ano ang ginawa mo sa alam mo. Kaibigan, ang rich man sa kwento ay wala ng chance para maligtas mula sa impyerno. Pero ang mga kapatid niya na buhay pa, sila yung may pag-asa. Sino ba yung mga kapatid na yon? Kaibigan, maring ikaw ang kapatid na yon. You are still alive. You are hearing God's word. Tama ba? Huwag kang maghanap ng himala. Malinaw na kinakausap ka ng salita ng Diyos ngayon. Yung rich man ay binaliwala ang narinig niya hanggang sa huli na ang lahat. Kaibigan, huwag mong gayahin yung pagkakamali ng rich man. Tinatawag ka ng Diyos ngayon. Kumakatok siya sa puso mo ngayon. Ang tanong, makikinig ka ba o magbibingi-bingihan ka gaya ng ginawa niya? Kung nais mo nang isuko ngayong araw ang buhay mo sa Panginoong Hesus, ay ipahayag mo sa Kanya ang iyong pananampalataya. Kahit nasaan ka, sabihin mo ito sa Kanya. Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan, patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng lahat kong kasalanan sa krus. Ngayon nga, ibinubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Salamat sa pagliligtas mo sa akin sa dagat-dagatang apoy. Tulungan mo ako na lumago sa aking pagmamahal sa iyo. Amen. Kung tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, comment, accept para may pag-pray namin ang iyong spiritual growth. Kung na-bless ka, please subscribe at i-share ito sa mga nangangailangan ng pag-asa. Para naman sa gustong mas makilala pa ang Diyos, comment, join para makasali sa ating mission group. Salamat sa ating mga supporters. Kung nais mong maging financial partner sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, nasa description ang giving link o mag-comment ka lang ng partner at isisend namin ito sa iyo. Ibigan, wag nating hayaang maging knowledge lang itong napag-usapan natin. Isabuhay natin ito. Hanapin ang Nineveh, tulungan ang Lazarus, at ang higit sa lahat, kumapit sa Diyos sa oras ng crisis. Magtiwala sa Kanya, humingi ng kalakasan. You are blessed not just because you heard, but because you will obey. God bless you all.